Action. So, tumayo po tayo lahat. So, marunong ba tayo sa lahat? Yes, sir. Yes, sir. So, kung bibila ako ng magdarasal, pwede ko siyang pumunta dito sa harap. Yes, sir. J-Heart? Ano yung pumunta dito sa harap para magdasal? Yung ano ko no. Pero gabi ko po man. Ano po dito sa ako. Ano lang yung libro na Amen. Amen. So, good afternoon class. Good afternoon, Sir Jasper Luslan. So, We're glad to see you. So, bago kayo mo po is maaari bang pakiayos naman ang kalit ng inyong mga kuwan dahil ang gulo. And tingnan nyo kung tumayo na kayo, kung kayo Sorry po, sir. tingnan nyo muna kung may kalat sa ilalim ng kuwan at pag-ibig. So, maaari na kayo mo po. So, handa na ba ang lahat? Yes, sir. So bago tayo tumungo sa ating bagong aralin, is nais ko lamang na malaman ninyo ang rules and regulations ko dito sa ating sinaralan. So ang una is, umayos yung pag-upo. Kung sinabi natin pag-ayos ng upo, yan. Pangalawa is makinig sa guro. Pag sinabing makinig sa guro, dapat ba makinig sa klase? Hindi po. Pangatlo is magtaas lamang ng kamay. Paano ang tamang pagtaas ng kamay? So magtaas lamang ng kamay kapag may nais sabihin at mga hindi na naiintindihan. Maliwanag ba? Yes, sir. So maaari nyo bang sino makapagbibigay ng mga 3 rules ko dito sa school? Sa Jingle? Umayos mo po, makinig sa guro at taas lamang ang kamay pag may galaw. Okay. So, bago tayo tumungo sa aking aralin is nais ko lang malaman kung sino ang ulitan sa ating klase. So, Miss Secretary, Angel, Wala pong lumitan sa klase. Sir. seryoso ba yan? Yes. Yes, sir. Okay. So, bago tayo tumungo sa ating bagong aralin is tayo muna ay magbabalik-aral. So, ano nga ba ang ating huling tinanakit hapon? Sino makapagbibigay ng ating huling tinanakit hapon? Miss Monica? Matungkol po ito sa patakarang pananalapi. Usay. Ngayon natin ko na naiintindihan yung ating discuss kahapon. So, tayo naman ay tumungo sa ating bagong aralin. So, bago ang lahat, is meron lamang akong hinandang gawain upang inyong gawin. Ito ay tinatawag kong walaan mo ako. So, magpapakita ko ng mga larawan na siyang huwalaan ninyo. Naiintindihan ba? Yes, sir. At kapag nauna ninyo, is meron kayong chance na mamili. Prize ba o mystery box? Handa na ba kayo? Yes, sir. Unang larawan. Sino ang makapagbibigay o may idea sa unang larawan ito? Jimwell? Buying and selling, sir. Malapit na. Buying and selling, sir. Jimwell ulit? Market, sir. Mahusay. So, meron kang chance na mamili. Price ba or mystery box? Mystery box, sir. Mystery box. So, halika dito sa harap. Tulad ka ng isa. At pwede mo bang sabihin sa mga klase mga pinagulman? Ito lang. Oh, sir, lahat. Buying, sir. Okay. So, meron kang ball pen. Sir. Pangalawang larawan. Dito lang. Pangalawa. Sino ang makapagbibigay ng nasa larawan? Wala. So, walang makapagbibigay ng nasa larawan.
Kayla. Inflation po. Tama. So, price o mystery box? Mystery box po. Mystery box na naman. So, pwede mo bang sabihin sa lahat ng mga sinabihan? Eraser po. Third. So, ikatlong larawan. Sino makapagbibigay ng nasa larawan? Idea. Kahit idea lang. Kaya po. Mahusay. Mamili ka. Price o mystery box? Price. Wala ko, sir. Price. So, meron kang So, base sa ating ginawang gawain, may idea na ba kayo sa ating tatalakayin? Sir. Mr. Sander, About sa economics po ba ito, sir? mahusay. So, ang ating tatalakayin ay patungkol sa economics. At kung ano nga ba ang kahulugan nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So, ano nga ba ang kahulugan ng economics sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? So, economics ay pag-aaral kung paano minamanage ng mga tao ang kanilang limitadong resources upang matugunan ang kanilang limitadong pangangailangan at ang kanilang kagustuhan at yung tinatawag natin needs and wants. Naiintindihan mo ba? Yes, sir. So, saan nga ba nagmula ang economics? Pwede po bang pakibasa? Jewel? Ang economics ay nagmula sa salitang dito. Pagkos nangangahulog ang bahay, mamos na nangangahulog ang pamamahala. So, ang economics ay nangangahulog ang mga batas ng bahay. So, ang economics ay, sa simula, nakapokus lamang ang economics sa loob ng tahanan at kung paano minamanage ng mga tao na nakatira dito ang mga pangangailangan at kagustuhan nila. So, saan na nga ba nakapokus ang economics noong una? Base sa inyong binasa, saan nakapokus ang economics noong simula? Miss Monica? Sa loob lang ito ng bahay, sir. Tama. So ngayon, pumili ka. Price o mystery box? Mystery. Sarili ko muna, sir. Kasi hindi ako pinili ng muna eh. Mystery box or Sige, akin Price. Mystery box lang, sir. pumili ka? Baka ito na yung ano. Sir, baka mabulot ko na yung totoong tao. Uy! Ilan? Magiging menu namin na. Ilan nga sabihin mo sa mga kasin? 50 million. Wow, weird! Oh, legit. Ilan? 50 million, sir. 50 pesos lang yan. Ay! So meron kang 50 pesos. Palakpakan naman siya. So, susunod is kakapusan. So, from the word kakapusan, meron ba kayong idea kapag narinig nyo ang salitang kakapusan? Scarcity. Scarcity. Mahusay. So, scarcity. Scarcity o kakapusan ng kakulangan sa resources. So, ang scarcity is malaking problema na kinakaharap ng ekonomiya. Kasi from the word itself, scarcity, kakulangan. So, hindi sa lahat ng pagkakataon is meron tayo sa ng goods and services para patugunan ng ating mga needs and wants natin. So, isa po na dyan ang water scarcity. So, paano nga ba nagkakaroon ng water scarcity? So, Monica? Sir, kapag tag-araw, sir,
Tama. Kasi mababa yung yung water level ng Tama. So, magbigay ako kayo ng mga bansa na nakakaranas ng water scarcity. Angel. Philippines. Philippines. Ano pa? Yun ba yun? Africa State. Ang husay. So, isa na rin sa nagiging dulot ng water scarcity is yung overpopulation. Bakit? Kasi maraming mga tao ang gumagamit ng tubig. So, dahil sa overpopulation is parang kumukulang na yung supply ng tubig. Tama. So, sunod naman tayo sa next. Trade-off. Okay, pasok po. Yung mo ito. Ay ang pagpili ng isang bagay sa pa. Nangangulugan ito na kapag nagpasya kang gamitin ang iyong pinagtutunan ng yaman sa isang partikular na paraan, kailangan mong isuko ang ibang pagkakataon. Tama. Kapag sinabi natin trade-off, ito po yung pagpili sa dalawang bagay. Kapag sinabi natin pagpili, pwede bang pili ng dalawa? Yeah, depende ko sa sitwasyon sir. Sir, pwede kapag babayaw ko. Ay, So, minsan pwede, minsan hindi. So, ang trade-off is, ito yung pagpili mo between two choices. Halimbawa na lang, bibili ka ng gamit mo. Kunyari, cellphone or damit. So, nag-iipon ka dito. So, ang napag-ipunan mo na, or kung kaya mo lang bilhin is yung cellphone. So, dapat mo sacrifice yung damit upang mabili yung damit, yung cellphone. So, kung papipiliin kayo, anong pipiliin nyo? Damit o cellphone? sabi ko, Bakit cellphone? kasi kailangan natin yun, sir. Tama. Bakit damit? Kasi may cellphone na ako sir. Okay. Makatwirang sagot. So, another example pa dyan. Kung papipiliin kayo, pag-aaral o pagtatrabaho. Pag-aaral. Pero kailangan yung sacrifice yung pag-aaral. Pag-aaral. Pag-aaral o pagtatrabaho. Pag-aaral. Upang Mas mataas yung sahod, sir. tama. Kasi kailangan mo So, ano na itong trade-off? break. Pagpili between two choices. Ito lang po yung trade-off. So, yung mismo is opportunity cost. Okay, basa po. Tara. Talaga, ng pinakamagandang bagay na hindi mo nagawa dahil sa iyong pinili. Tama. Ito yung halaga ng pinili mo sa trade-off. So, kunwari, pinili mo yung cellphone. Di ba kailangan mong i-sacrifice yung damit? So, ano nga ba ang positive effect ng pagpili mo sa cellphone? Yun. Makakatulong po ito sa pag-aaral. Tama. And more makakatulong din ito para sa ating communication sa malalayong mga pangalaga. So, ang trade-off is, ay ang opportunity cost ay ang trade-off at opportunity cost is nangyayari lamang ito kapag may limitado tayong resources. Diba po ba? Yes sir. Ano na po ulit ang opportunity cost? Talagang Ako po, ito po yung halaga ng hindi mo pinili sa trade-off. Sir, may sinasabi si Sarah. Ano yun, Sarah? Sabi niya sir sa akin, nalalaman mo lang daw kung halagang mo kung So the next one is rational thinking. So sa economics, may kasabihan. Rational people think at the cheap. So kapag anong idea nyo kapag wala po? So, maaaring pakipasa na lang. Sander? Ayan, isang konsepto sa economics na nagsasabing ang mga tao ay nagdesisyon batay sa karagdagang halaga o gastos na maaaring makuha mula sa isang desisyon. Ang rational
ang mga rational people na tinatawag, sila yung mga advanced na mag-isip. Iniisip nila kung anong benefits ng makukuha nila sa pagdadagdag sa isang bagay. Tama. So, halimbawa na lang kumakain kayo sa isang karinderya. Halimbawa, patapos na kayo sa pagkain. So, ikaw, iniisip mo kung gusto mo bang magdagdag ng pagkain at kung mabubusog ka ba dito o mag-benefits ka ba. Naintindihan ko ba? Oo. Yes, sir. So, pagbigay pa nga kayo ng halimbawa ng rational people. Halimbawa, sir, may aso na ako. Tapos, isipin mo, pipili pa ba ako para magkaroon ng kasama yung aso ko at mag-benefit ba? Kasi mas marami ang nagpapalala pag marami ang sa bahay. Tama. So, price o mystery box? Still ba? Mystery box. Sana hindi pera. Malay mo 1 million. 1 million? Pera. Ay, ayun na. Ayaw mo yan. Ano yung pera? Uy, One yan. So, Kalimitin natin yung mga naiintindihan mo ba ang ating tinalakay? Yes, sir. May katanungan po ba? Wala, Wala na sir. po. So, kung walang katanungan, ako ang magtatanong. So, ano nga po ba ang kahulugan ng economics? Ito ang pang-araw-araw ng buhay. Sarah? Ang economics ay tumutukoy po sa needs and wants ng mga tao. Tama. So, sa economics, hindi lamang ito tumutukoy sa needs and wants. So, tumutukoy din ito sa producing, consuming, buying, selling ng mga goods and services. So, sa lugar po ba magandang halimbawa ng economics? O saan makikita ang mga characteristic ng producing and consuming? Yung mga pagbebenta at Palengke. palengke. So, ano nga po ba ang ano po ang treto? Sir, Ano na po ulit ang treto? right. Ito po yung Pagpili ng bagay. Hindi po ba magtaas ng sabay? pagpili po ng isang bagay dito yung choices. Ah. Dahil dyan, palakpakan niyo siya ilan. So, ano po ang trade-off? Yun nga po sa yung pagpili ng isang bagay. Malapit na? Dito. Ay, opportunity cost tayo sa akin. Ano tayo yung opportunity cost? Dito mo kung malalaman yung halaga ng bagay. Pag wala na. Di ba? Dito po malalaman yung halaga ng isang bagay kung hindi mo Tama. Guys, o mystery box? Guys, sir. Guys, na. Di ba ito lang sila So, ano nga ba ang mga characteristic ng economics? Magbigay nga ng characteristic ng economics. O aspect. Human. Buying and selling, sir. Tama. Ano pa? Angel. Tama. Monica. Inflation, sir. Tama. Hindi naman nalilibet. Thunder. Opportunity cost. Tama. So, ulit ko naiintindihan yung aking tinakapay ngayon. So, ako ay magpapag-ibig. At tatawagin ko itong pass the box question. So, ako ay magpapatugtog ng music at ipapasa nyo ang box. At kung saan window ang box is, siya ang bubunod ka at sasagutin mo ito. Naintindihan mo ba?
Yes, Yes, sir. sir. Hindi. Basa-basa. Ilan po, di pa ba nagsisimula? Hindi ba kami sa... Basa na po. Ay, masira ko yung box. Mari ka bang pumunta ng question na sa lulong dito? Pakibasa ang question. Saan po dito, sir? Based sa inyong naiintindihan, ano ang kahulugan ng economics? So, para po sa akin, ang kahulugan ng economics is ito po yung nag-provide ng mga pangangailangan ng mga tao, like mga services or mga produkto. Husay. So, price of mystery box. Price. Price, sir. Ano ang mystery box? Ready po? Mali ka bang sumunod ng question? Sir, kumakain na dito. Give one word. Give one word that connected. In the word economics. Ano? Combine sa rin, sir. Husay. So, Mr. or Mr. Boxer. sumunod ka? Uy, dami, isa lang. Masyado kang kalaman. Ano? Ay, wala ano. Ano meron? Handa na ba? Marami ba yan? Dapat na siya gawin. Sumunod ka at ano, pakisagot mo naman yung tanong. Para sa iyo, ano ang scarcity? Ito po yung kakulangan natin sa mga bagay. Lampakan. Ready? Ready, ready? Ito sa'yo. Learn. Sana po ka. Pagbigay ng halimbawa ng wants ng tao, cellphone sir, wants, Mas matala siya. items ba? Depende. Foods, ano nga ba? Ano, luxury. Skincare sir, skincare. Side. So, mamili ka. Palakpak o palakpak? Kaya ito pa sa Mystery box o price? Ha?
Uy! Ang sarili ka na, mahal ka ng mga pera. 100. Uy, may pamasahin na mamaya. Ready? Salam. Ay, Miles. Ayan. Sir, dalawa po sila, sir. Sarado yung box. Tama. Ay, wala ka ba? Salamat, sir. Magbigay ng halimbawa ng libre ng tao. Bigas, sir. Usay. So, rice. Bigas water. Rice o mystery box? Mystery box, sir. So, let's go. Wala, eh. Pera na. Wag na, sir. Ilan yan? Baka hits mo yan. So, Pabili ng bigas. another activity naman. Ano yun? Tawagin mo. So, magbigay lamang ko ng course na connected sa economics. Kasi ito ang economics. Petra, sir. Kaya mo. Mga words na connected. Usay. Isay. Very surprise. Ano pa? Jimwell. Usay. Engine. Sala. Sino ba ang may alam na words na connected sa Miss Monica? Wala na ba? Yung ulit. Meron pa ba? Wala po, sir. So, maglabas kayo ng one sheet of paper. Wala lang pala ang bibigay. Question at isulat na lang po ang titik ng tamang sagot. Handa na po ba? Yes. Make sure na may pangalan yung one po nyo ha. Number 1. Ito ay nangangahulugang bahay at pamamahala. Tapos na po ba? Yes, sir. Number 2. Saan nagmula ang salitang ekonomiya?
ang isang kasabihan sa ekonomiya? Tapos na po? Yes, sir. Number 4. Oikos, na nangangahulugang. Ano ang kahulugan ng oikos? Tapos na po? Yes, sir. Yes. Number 5. Ano naman ang ibig sabihin ng salitang nomos? Ano ang ibig sabihin ng salitang nomos? Tapos na po ba? Yes, sir. So, pakipasok na po. Sino po? Ay, that's yours. Sabihin mo dyan. Ito na naman kasi. So, sa ating taglamarin, maglabas kayo ng inyong mga notebook at isulat nyo ang mga needs o pangangailangan at kagustuhan sa loob ng tahanan. Sa loob, magbigay ng pangangailangan at kagustuhan sa loob ng tahanan. Tapos na po? Yes, sir. So, that's all for today. Goodbye, class. Good.